Alam niyo mga bata, kung katulad ba naman sana kayo ni Jeff, ay baka hindi ko na kayo mapalo pa. Sige na, iyo. Hindi totoo yun. Gusto niya lagi na mamalo. Hindi niya ako dapat pinalo ng 20 ulit dahil lang nahuli niya ako inaantok. Mainit kasi ngayong araw na to eh. Aray! Tom, huwag kang matutulog ulit sa loob ng paaralan, Kasi ha? naman ang init eh. Lahat naman siguro ng tao nahihilo at aantokin sa init na to. Tiisin mo na lang ang antok mo sa loob ng klase. Sa totoo lang, pinipigil ko antok ko. Hindi ko lang talaga mapigil, lalo na pag matematika na tayo. Alam mo, Tom, para sa akin masyado nang namamalo si Ginoong Dobbins. Doon sa St. Louis, sa pinanggalingan kong eskwelahan, hindi namamalang mga guro. Eh, mahigpit kasi si Ginoong Dobbins eh. Oo nga eh. Alam mo, kalilimutan ko na yung Becky. Dahil bakasyon na natin. Ano nga palang gagawin mo? Maraming bagay. Wala na tayong pasok noon at yun ang pinakamasarap sa akin. Maari na tayong magsaya araw-araw. Tama ka. Bukas at sa isang bukas, 2 araw pang pasok tapos bakasyon na natin. Hoy, Tom, tama na yan. Tagal mo naman dyan. Kasi pag nakababad ng ganito, nawawala ang sakit. Ay, ang lamig ng tubig. Ang sarap. Dahil sanay ka na napapalo. Makapal na ang buhat mo sa pigi. Hindi na mamamagayan. Umahan ka na dyan. Ha? Ako, may dumarating. Ha? Huh? Tom! Tom! Ang iyong guro! Ha? Sige naman, Davis. Naku, lagot ako. Magpantalong ka! Dali! Ha? Teka, sandali! Magtago na tayo, dali. Pag nakita niya magkasama tayo, pinapalo niya ako. Dali. Ang lupit naman niya. Naku, pupunta siya dito. Hinay ko po. Nakapilo ka lang pala siya. Wala mo nakakalam nito? Wala siguro. Wala nagsabi sa akin kalbo pala si Ginoong Davis eh. Labas na ba apat na buto si Ginoong David? Hindi pa siguro. Baka mas bata pa. Ang lakas pa niya mamalo eh. Mabuhay sa taong kalbo! Hak, basta nakita mo rin yun ah. Talaga! Nagulat ako nung inalis niya ang piluka niya. Ako rin, kala ko sinasabulutan niya sarili niya. May maniwala kaya sa atin? Tayo lang kaya nakakita sa totoong ulo ni Ginoong Dabbins? Siguro. Hindi naman masagwain kung sanay na ang taong nakikita kang ganun. Pag tumatanda ang tao, nagkakaroon ng puting buhok o kaya nakakalbuhak.
Narito na po ako. Tom, bakit ba hindi ka makauwi sa oras? Alam niyo po, Tia Polly, si Ginoong Davis pala, kalbo. Huh? Anong sinabi mo? Nakita ko po ang ulo niya kanina sa sapa. Tama na. Sagutin mo ang tanong ko. Bakit hindi ka nakauwi dito sa oras ng hapunan, ha? Tom, totoo ba ang sinabi mo tungkol kay Ginoong Dabbins, ha? Oo, totoo yun. Nang tamaan ng sinag ng araw, kumislap, muntik na ako masilaw. Tom, tama na yan, ha? Totoo po, si Ginoong Dabbins po ay... Sagutin mo muna ang tanong ko sa'yo kanina. Saan mo nakita ang ulo niya kanina, Tom? Sa may sapa, inalis niya ang pilukan niya ng ganito. Tapos, pinunasan niya ang ulo niya ng basang panyo. Talaga? Piluka lang pala ang buhok niya, hindi tunay. Nagulat din ako dahil hindi ko rin alam na kalbo siya. Ah, ganun pala si Ginoong Dobbins. Kalbo pala siya. Maaari na po ba ako umalis? Tom, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko sa'yo kanina. Paalam! Becky! Becky! May sasabihin ako sa'yo. Alam mo, si Ginoong Dabbins pala. Ano? Kalbo, nakita ko. Ha? Talaga? Oo, nakita ko kanina. Hoy! Si Ginoong Dabbins, kalbo. Si Ginoong Dabbins? Wala siyang buhok. Pero si Ginoong Dabbins! Ano ba? Sabi ni Tom, piluka lang daw ang buhok ni Ginoong Dabbins. Hindi naman mukhang piluka yun eh. Huwag kayong maniniwala kay Tom. Mayroon na lang tayong bukas at ngayon at bakasyon na. Ngunit isipin nyo kung ano mangyayari sa inyo kung wala kayong gagawin kung hindi ang maglaro sa bakasyon. Mawawala ng laman ang inyong utak at malilimutan nyo ang mga napag-aralan nyo rito. Kaya nga mga bata, gusto kong ugaliin nyo mag-aral mag-isa sa bakasyon nyo. At ngayong umaga, pababayaan ko muna kayo mag-aral ng mag-isa. Dahil gagawin ko pa ang talaan ng inyong mga grado na iuwi ninyo. Babalik ako mamaya. Tom, nagsisinungaling ka sa amin. Di naman mukhang piluka yun eh. Biniro mo na naman kami, Tom. Pinagmasdan kong mabuti. Hindi talaga piluka yun. Sinasabi naman sa inyo, huwag kayong maniniwala kay Tom. Nakita ko. Talagang nakita ko. Kung ayaw nyo maniwala sa akin, ba't di nyo tanong kay Hap? Itanong natin kay Ginoong Dobbins. Sino magtatanong? Ikaw, Tom. Hindi ko kailangan itanong. Nakita ko na nga ng dalawang mata ko eh. Tama nga siya. Ben, ikaw na lang. Ayoko. Baka mapalo ako ulit. Hindi ka naman siguro papaluin nun. Kung ang akala mo hindi siya mamamalo, edi ikaw ang magtanong, Emmy. Ayoko rin mapalo eh. Teka, Tom. Ha? Kung hindi ka sinungalingan ang mga sinabi mo sa amin, dapat patunayan mo yun. Bakit ko kailangan patunayan? Oh, Di nagsisinungaling ka nga dyan. Hindi. Sana mahipo ko ang ulo niya.